Nangarap akong makarating sa isang gabi ng pangingisda na magbabago ng lahat, at nangyaring Hello, ako si Marikit, 25 taong gulang, taga Batangas. Hindi ko akalain na mapapasama ako sa isang gabi ng pangingisda, kasama ang asawa ko, si June, na matagal nang ayaw akong isama. Palagi niyang sinasabi na ito ay lalaking gawain at hindi para sa akin. Ngunit isang Sabado ng hapon, nagbago ang lahat nang pumayag siya, may kondisyon lang, huwag mo akong istorbohin. Dumating kami sa ilog bago pa man lumubog ang araw. Si June at ang matalik niyang kaibigan na si Max agad nagkampo at inihanda ang mga gamit sa pangingisda. Habang pinagmamasdan ko sila, nakita ko kung gaano kaseryoso si June, tila ba nagdedeklara siya ng digmaan laban sa mga isda. Inayos niya ang mga pamingwit sa tabing ilog, inilunsad ang maliit na bangka, at umupo sa isang upuan na parang trono habang hinahalo ang pain sa isang malaking mangkok. Parang isang alkemiko na nagluluto ng lihim na potion ang hitsura niya. Hindi nagtagal, nainip ako sa panonood lamang kaya kumuha ako ng isang pamingwit na regalo ni June at naglakad-lakad ako sa gilid ng ilog. Dati na akong nakapangingisda, kaya alam ko ang mga batayan, pero nahirapan ako sa mga modernong gamit. Muntik na akong sumuko nang lumapit si Max at tinulungan ako. Ipinakita niya kung paano itapon ang pamingwit ng maayos at pinili ang isang magandang lugar para sa akin. Habang nakatitig ako sa lumulutang na palaso ng pamingwit, wala pa rin kumikilos kahit lumipas ang 5 minuto, 10 minuto. Nagsimula akong mabagot. Napansin ko si Max na hindi naman lumalayo, tila ba pinagmamasdan niya ako minsan-minsan na may ngiti sa labi. Ngunit hindi iyon ang kumuha ng aking atensyon. Nakahubad siya ng pang-itaas, at sa liwanag ng papalubog na araw, ang kanyang kayumangging balat at mga kalamnan ay tila ba umaanyaya sa akin. Kilala ko si Max ng 3 taon na, pero ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong pagtingin sa kanya. Hindi ko agad narinig nang tawagin niya ako, Marikit, naririnig mo ba ako? Napatingin ako ng nag-aalangan. Naririnig ko. Gusto mo bang subukan itapon ito? Sigaw niya habang itinaas ang kanyang pamingwit. Hindi ko mapigilan ang pagpayad. Sa totoo lang, hindi ako interesado sa pangingisda gamit ang pamingwit na iyon. May kakaibang kilig na sumalubong sa akin, isang damdamin na hindi ko pa nararanasan. Pinagmasdan ko ang refleksyon ng mukha ko sa tubig, maganda, kahit walang make-up. Inaayos ko ang buhok ko at lumapit sa kanya. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko noon. Hindi ko talaga gusto matutong mangisda ng ganoon, gusto ko lang makasama si Max. Unti-unti naging mas malapit kami. Tinuruan niya ako kung paano hawakan ang pamingwit, paano itapon ang pain. Sa isang sandali, humarap siya sa akin mula sa likod para itama ang mga galaw ko. Doon ko naramdaman may matigas na sumalpok sa aking leg. Hindi ito aksidente. Gusto kita, bulong niya sa tenga ko. Napailing ako. Paano si June? Biglang tanong ko, nagulat sa sarili kong tanong. Parang handa na akong mandaya. Ang takot ko lang ay mahuli. Si Max agad ang nagsabi, hindi niya tayo makikita dito. Halika, doon tayo sa mga palumpong. Ramdam ko ang aking sarili na nagiging makasalanan pero masaya ako. Ang damdamin ay lumalakas. Nagtago kami sa mga palumpong. Ginawa namin ang bagay na matagal naming ninanais. Ngunit narinig ko ang tinig ni June, Marikit, nasaan ka? Dinalhan kita ng pain. Tumugon ako ng pilit na mahinang boses, nasa likod lang ako, pupunta lang ako sa banyo. Mabilis kong inayos ang sarili bago lumabas. Hindi na halata ni June ang nangyari. Nagmadali siyang ibigay sa akin ang pain at bumalik na agad sa pangingisda. Ngunit ang gabing iyon ay hindi magiging katulad ng dati, may lihim akong dala at may isang tao na hindi ko inaasahan ang magiging kahihinatnan nito. Hindi ko inakala na ang simpleng pagpunta sa pangingisda ay magiging simula ng isang gabi na puno ng mga lihim at tensyon. Pagkatapos ng maikling palitan namin ni June, nagpatuloy kami sa paghahanda para sa gabi. Si June, kasama si Max, ay abala sa pag-aayos ng mga lambat at pain, habang ako naman ay naglakad-lakad sa paligid ng kampo, pilit pinipigil ang mga damdamin na gumulong sa dibdib ko. Ang hangin sa tabang ilaya ay malamig, may halong amoy ng tubig at mga damo, habang ang mga huni ng kuliglig ay tila nagpapalala ng aking pag-aalala at excitement. Alam kong pinipilit kong maging normal, pero hindi ko maiwasang maisip ang mga sandali kasama si Max sa mga palumpong.
Ang bawat pagdampi ng kanyang mga kamay sa likod ko, ang mga bulong niya sa tenga ko, lahat iyon ay nag-iwan ng kakaibang init sa aking katawan. Sa kabilang banda, si June ay abala sa kanyang mundo ng pangingisda, halos walang pakialam sa aking presensya. Hindi niya ako tinignan, hindi niya ako kinausap ng malapitan. Para bang ang gabi ay para lamang sa kanila. Habang si Max ay patuloy na nag-aayos ng mga gamit, napansin kong palihim siyang nakatingin sa akin. May mga sandali na parang nagkakaroon kami ng lihim na komunikasyon sa pamamagitan ng mga tingin, isang bagay na hindi ko pa nararanasan dati. Ngunit kahit ganoon, pilit kong pinipigil ang sarili ko na lumayo pa sa hangganan ng pagkakaibigan. Sa pagdilim ng gabi, nagsimula na ang pangingisda. Si June ay naglatag ng lambat at inasikaso ang bangka, habang ako ay pinilit na mag-focus sa pamingwit na hawak ko. Ngunit ang isda ay tila hindi kumikibo at ang aking pasensya ay unti-unting nauubos. Sa kabila nito, si Max ay naging mas aktibo at palaging nandyan para gabayan ako. Tinuruan niya ako ng mga teknik at sinabing, relax lang, marikit. Hindi ito basta-basta, pero kapag nakuha mo na, iba ang saya. Hindi ko maiwasang mapangiti sa kanyang mga salita. Parang may kakaibang koneksyon kami na nagsisimula ng mabuo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. Ngunit hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang pangamba, paano kung malaman ni June ang nangyari? Ano ang magiging epekto nito sa aming pamilya? Habang abala kami sa pangingisda, naramdaman ko ang bigat ng gabi, hindi lang dahil sa pagod kundi sa mga tinatago kong lihim. Ang mga sandaling iyon ay puno ng tensyon, pagnanasa, at takot, isang halo na hindi ko inaasahan sa isang simpleng gabi sa Tabang Ilaya. Sa kabila ng lahat, hindi ko maitatanggi na ang gabing iyon ay nagbukas ng isang pinto na hindi ko pa handang pasukin, ngunit hindi ko rin kayang iwanan. Ang kwento ng pangingisdang ito ay higit pa sa mga isdang aming hinuli, ito ay kwento ng mga lihim, kataksilan, at mga desisyong magbabago sa buhay ko magpakailanman. Hindi ko inakala na ang gabing iyon sa Tabang Ilaya ay magiging simula ng isang serye ng mga pangyayaring magpapabago sa takbo ng buhay ko magpakailanman. Habang patuloy kami sa pangingisda, unti-unting bumaba ang temperatura ng hangin. Ang malamlam na ilaw ng buwan ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa paligid, na tila ba naglalagay ng himig ng hiwaga sa aming kampo. Si June ay abala sa pag-aayos ng mga lambat at pagtingin sa bawat pamingwit, habang ako naman ay sinusubukang manatiling kalmado at hindi mapansin ang mga titig ni Max na puno ng lihim na kahulugan. Hindi ko maiwasang balikan ang mga sandaling nagdaan, ang haplos niya sa likod ko, ang mga bulong na pumapawi sa takot at nagdudulot ng kakaibang kilig. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili ang isang malakas na tinig sa loob ko na nagsasabing ito ay mali. Mali para kay June, para sa aming kasal, para sa lahat ng pinagsamahan namin. Ngunit paano kung ang sarili ko ang naghahanap ng pagbabago? Paano kung ang gabing ito ay ang sagot sa mga tanong na matagal ko nang itinatago sa puso? Habang iniisip ito, napansin kong palihim na lumalapit si Max, ang mga mata niya ay naglalaro sa dilim, puno ng pagnanasa at pangako. Marikit, bulong niya, hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na maipakita sa iyo kung ano ang nararamdaman ko. Naramdaman ko ang pagkabigla sa kanyang mga salita. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o masiyahan. Ang puso ko ay mabilis na tumibok, ang mga palad ko ay nagsimulang pawisan. Hindi ko sinagot siya agad. Sa halip, tumingin ako sa malayo, sa ilog na dahan-dahang humahaplos sa mga bato sa pampang. Si June ay abala pa rin sa kanyang gawain, hindi alam ang mga nangyayari sa likod. Ang katahimikan ng gabi ay naputol ng mga tunog ng tubig at mga sigaw ng mga ibon sa malayo, ngunit sa puso ko, may isang alon ng tensyon na unti-unting lumalakas. Pinilit kong magpakatatag at magbalik loob sa katotohanan. Ngunit ang halik ng gabi, ang init ng damdamin, at ang mga pangakong nakapaloob sa mga titig ni Max ay tila ba nag-aanyaya sa akin na sumuko sa tukso. Hindi ko maintindihan kung paano ako napunta sa puntong ito, isang gabi ng pangingisda na puno ng mga lihim, pagnanasa, at mga desisyong maghihiwalay sa akin sa aking nakasanayan. Ang gabing iyon, sa Tabang Ilaya, ay hindi lamang tungkol sa mga isda o pangingisda. Ito ay isang laban sa pagitan ng katapatan at tukso, ng pag-ibig at pagkakanulo, ng nakaraan at hinaharap. Wala akong ideya kung ano ang magiging kapalaran ko sa mga susunod na oras. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang gabing ito ay mag-iiwan ng marka sa aking puso at isipan na hindi mawawala kailanman.
Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa Tabang Ilaya, kung saan ang hangin ay puno ng pangamba at lihim na pagnanasa. Habang lumalalim ang gabi, nagpatuloy ang aming pangingisda sa tabi ng ilog. Si June ay abala sa pag-aayos ng mga lambat habang si Max naman ay patuloy na nakatuon sa akin, tila ba sinusubukang basahin ang bawat galaw at kilos ko. Ang mga mata niya ay naglalaro sa liwanag ng buwan, at ang bawat ngiti niya ay nagdadala ng kakaibang init sa dibdib ko na hindi ko matanggap pero hindi ko rin maiwasan. Habang hawak ko ang pamingwit, napansin kong naging mas mahina na ang aking mga kamay, tila ba ang bawat paggalaw ay may dalang bigat ng pag-aalala at kasalanan. Hindi ko na magawang magpanggap na ligtas ang lahat, lalo na nang maramdaman ko ang dahan-dahang paglapit ni Max sa akin. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa lakas ng loob o dahil sa init ng gabi, pero hindi ko pinigilan ang sarili ko nang mahawakan niya ang aking balikat. Marikit, mahina niyang bulong, nariyan lang ako para sa iyo. Hindi ko maintindihan kung bakit ang mga simpleng salita niyang iyon ay nagdulot ng matinding kilabot at pagkabalisa sa akin. Ngunit bago ko pa man masagot, narinig namin ang tinig ni June na malapit na. Marikit, nakuha mo na ba ang pain? Tawag niya mula sa kabilang bahagi ng kampo. Bigla kaming naghiwalay ni Max at agad akong nagkunwaring nag-aayos lang ng pamingwit. Nilapitan ko si June na tila walang kamalay-malay sa mga nangyari. Ngunit sa kabila ng kanyang mga ngiti, naramdaman ko ang bigat ng aming lihim na magtatago hanggang sa bukang liwayway. Habang nag-uusap kami ni June, si Max ay tila ba lumayo upang bigyan kami ng espasyo, ngunit ang mga mata niya ay patuloy na nakatitig sa akin, puno ng mga tanong at pangako. Ang mga oras na iyon ay tila isang panaginip na puno ng halong saya, takot at pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang umaga, lalo na kung ano ang maaaring maging epekto ng gabing ito sa aming relasyon. Sa kabila ng lahat, alam ko na ang gabing iyon ay hindi matatapos sa simpleng pangingisda. May mga lihim na nabuo, mga hangarin na hindi matitinag, at mga desisyong kailangang harapin. Ang tanong na nananatili sa isip ko ay kung hanggang saan ako handang itulak ang sarili ko sa hangganan ng katapatan at tukso. At sa dilim ng gabi, habang ang apoy ng kampo ay unti-unting naubos, naramdaman ko na ang kwento ng aming pangingisda ay sasapit sa isang punto na magbabago ng lahat. Hindi ko akalaing ang gabing iyon sa Tabang Ilaya ay maging isang eksenang puno ng hindi inaasahang pangyayari, isang gabi na hahati sa pagitan ng katotohanan at panlilinlang. Matapos ang ilang oras ng pangingisda, napansin kong unti-unting lumalalim ang tensyon sa pagitan namin ni Max. Ang bawat sandali na kami nagkaharap ay puno ng mga tahimik na usapan sa mata, mga lihim na hindi maipaliwanag sa salita. Habang hawak ko ang pamingwit, naramdaman kong unti-unti akong nawawala ng kontrol sa sarili. Sa isang di inaasahang pagkakataon, habang si June ay nakatuon sa pag-aayos ng lambat sa kabilang bahagi ng kampo, si Max ay muling lumapit sa akin. Tahimik ang paligid maliban sa mga huni ng mga kuliglig at ang malamyos na agos ng ilog. Hindi ko mapigilan ang sarili ko nang maramdaman ko ang malamig na hangin na humahaplos sa aking balat, kasabay ng init ng kanyang mga kamay na dahan-dahang kumapit sa aking baywang. Marikit, bulong niya sa akin, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang aking sinagot, ngunit sa sandaling iyon ay parang nawalan ako ng kontrol. Ang mga labi niya ay dahan-dahang lumapit sa akin, at hindi ko na pinagpilitan pang itulak siya palayo. Ang pagnanasa ay bumalot sa akin, at tila ba ang mundo ay umiikot lang sa amin dalawa. Ngunit bigla, may narinig kaming malakas na hakbang. Si June, na tila ba napansin ang kakaibang tensyon sa paligid, ay papalapit na sa aming kinaroroonan. Agad kaming naghiwalay ni Max, ang mga puso namin ay mabilis na tumitibok sa kaba. Marikit, nandito ka na pala, sabi ni June na may halong pagkabahala at pag-aalala sa tinig. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na oras. Ang gabi ay puno ng mga lihim, mga pangakong hindi ko pa handang harapin. Habang si June ay nagbalik sa kanyang lugar, si Max ay nanatiling tahimik, ngunit halata ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Ang gabing iyon ay naging isang malaking pagsubok, isang salamin ng aking mga lihim na pangarap at takot. Alam kong hindi ito magiging madali, ngunit kailangan kong magpakatatag para sa sarili ko at para sa mga taong mahal ko. Habang nakaupo ako sa tabi ng apoy, pinipilit kong balikan ang mga nangyari, ang mga sandaling nagbukas ng pinto sa isang mundo na puno ng tukso at panganib. Ang kwento ng gabi sa Tabang Ilaya ay hindi matatapos dito, may mga susunod pang mga hakbang na kailangang gawin,
mga desisyong kailangang harapin, at mga lihim na kailangang itago. At habang ang apoy ay unti-unting nawawala, naramdaman ko na ang kwento ng gabi ay papalapit sa isang punto ng pagbabago na magbabago sa takbo ng aking buhay magpakailanman. Hindi ko inakala na ang gabing iyon ay magiging ganito kahirap para sa aking puso at isipan. Habang nakaupo ako sa gilid ng apoy, pinagmamasdan ko ang mga kumikislap na baga na unti-unting nawawala sa dilim. Sa bawat pag-ihip ng hangin, parang dinadala rin ito ang bigat ng aking mga saloobin, mga lihim na hindi ko alam kung paano haharapin. Napagtanto ko na ang mga nangyari ay hindi simpleng pagkakamali lamang. Ito ay may malalim na epekto sa aming relasyon ni June at marahil ay sa buong buhay ko. Naiisip ko kung paano sana nag-iba ang lahat kung hindi ako pumayag na sumama sa pangingisda, kung hindi ako nagbigay ng pagkakataon kay Max, kung nanatili sana akong tapat sa aking asawa. Ngunit ang mga pangyayaring ito ay nangyari na at hindi na ito mababago. Habang nagbabalik tanaw, naaalala ko ang mga titig ni Max, ang init ng kanyang mga kamay, ang mga bulong niya na nagpapakaba sa akin. Alam kong pareho kaming naglaro sa apoy, parehong alam na delikado, ngunit hindi namin mapigilan ang sarili. Nakaramdam ako ng matinding takot, takot na mahuli, takot na masira ang aming pamilya, at higit sa lahat, takot na mawala ang tiwala ni June, ngunit kasabay ng takot ay ang isang kakaibang kilig na nagmumula sa mga sandaling iyon. Isang damdaming nagpaparamdam na buhay pa rin ako, na may mga bagay pa akong hindi natutuklasan tungkol sa sarili ko. Naisip ko rin kung paano sana naging iba ang aming relasyon kung naging bukas kami sa isa't isa. Kung naipahayag ko sana ang aking mga pangangailangan, at kung naintindihan ko rin sana ang mga nararamdaman ni June, ngunit sa halip, nagkaroon kami ng mga lihim na naglalayo sa amin. Habang pinagmamasdan ko ang katahimikan ng ilog, napagtanto ko na ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa isang lihim na pagtataksil. Ito ay tungkol sa pagharap sa mga kahinaan, sa mga pangarap, at sa mga pagnanais na matagal ko nang tinatago. Ngunit paano ko sisimulan ang pag-aayos ng mga bagay? Paano ko sasabihin kay June ang totoo? At higit sa lahat, paano ko haharapin ang sarili ko pagkatapos ng lahat ng ito? Ang mga tanong na ito ay bumabalot sa aking isipan habang unti-unting pumapalapit ang bukang liwayway. Alam kong may mga pagsubok pa akong kailangang harapin at hindi pa tapos ang kwento ng gabing iyon sa Tabang Ilaya. At sa kabila ng lahat, may isang lihim na patuloy na bumabalot sa aking puso, isang lihim na maaaring magbago ng lahat sa mga susunod na araw. Akala ko tapos na ang gabi, pero doon nagsimula ang totoong gulo, isang lihim na babaguhin ang lahat. Habang unti-unting pumapatak ang mga oras, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang kilos ni Max. Hindi na niya itinatago ang pag-aalala sa kanyang mga mata, at tila ba may dinadala siyang mabigat na sikreto. Habang nag-aayos kami ng mga gamit sa tabi ng kampo, napansin ko siyang palihim na tumingin sa paligid, parang may hinahanap o may iniiwasan. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla siyang naging ganun. Naramdaman kong may kaganapan na hindi ko pa nalalaman. Nang tanungin ko siya kung may problema, napailing siya at sinabing, "Marikit, hindi ito tungkol sa'yo. May mga bagay lang akong kailangang ayusin." Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero ang tono niya ay seryoso at puno ng hiwaga. Nagsimula akong magduda sa mga tunay na intensyon niya. Ano ba talaga ang gusto ni Max? Hanggang kailan ko ba kaya itong itago sa sarili ko? Habang naglalakad kami pabalik sa kampo, narinig ko ang boses ni June na malapit na. "Max, may problema ba?" Tawag ni June na maihalong pag-aalala. Biglang tumigil si Max sa paglalakad, at sa isang iglap ay nagbago ang kanyang ekspresyon, tila ba may tinatago siyang sikreto na hindi niya gustong mabunyag. Ngunit bago pa man siya makasagot, nagpa siya akong lumapit at sabihing, "Wala naman. Lahat ayos lang." Ngunit sa loob ko, alam kong may mga bagay na hindi pa nabubunyag. Ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa pangingisda o sa aming lihim. May mga tanong na kailangang sagutin, mga lihim na kailangang ilantad. Nang bumalik kami sa paligid ng apoy, napansin kong si Max ay tila ba nag-aalala pa rin, at si June ay tila ba may iniisip na hindi niya sinasabi. Ang tensyon sa pagitan namin ay parang isang maitim na ulap na unti-unting bumabalot sa gabi. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit naramdaman ko na ang gabing ito ay may dalang malalaking pagbabago, isang pagsubok na susubukin ang tibay ng aming mga puso at relasyon. At sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na naghihintay na mabunyag, isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng aking pinagsamahan at pangarap.
Hindi ko inasahan na ang gabing iyon sa Tabang Ilaya ay may itinatagong higit pang misteryo, isang lihim na magpapabago sa lahat ng hindi ko pa handang harapin. Habang naglalakad kami pabalik sa kampo, biglang tumigil si Max at lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Marikit, may sasabihin ako, Anya, na ang tinig ay pabulong at puno ng pagkadismaya. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan at sabik malaman ang kanyang sasabihin. Ano iyon, Max? Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng buo, biglang may narinig kaming malakas na tunog mula sa gilid ng ilog, tila isang bagay na bumagsak sa tubig. Lahat kami ay nanahimik, ang mga puso namin ay tumibok ng mabilis. Si June ay agad na tumakbo papunta sa pinanggalingan ng tunog, habang si Max at ako ay nagpalitan ng mga tingin na puno ng kaba at pag-aalala. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may tinatago si Max, ngunit ang kanyang mga kilos ay nagpapahiwatig ng isang bagay na malaki at delikado. Habang si June ay nagmamaneho sa madilim na gilid ng ilog, naramdaman ko ang bigat ng gabing iyon. Ang mga lihim na tinatago namin ay tila nagbubukas ng isang pinto na hindi na namin kayang isara. Marikit, bulong ni Max, may mga bagay na hindi ko sinasadya na madadala dito. Kailangan mong maging handa. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niya, ngunit ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang kakaibang takot sa akin. Ang gabing ito ay hindi na lamang tungkol sa pangingisda, ito ay naging isang laro ng mga lihim, pagtataksil at mga kapahamakan. Pagbalik namin sa kampo, si June ay may daladalang isang bagay, isang maliit na kahon na may mga tanda ng pagkasira at dumi. Ano to? Tanong ko, habang tinitingnan ang kahon ng may pag-aalinlangan. Hindi sumagot si June kaagad, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabadya ng isang bagay na hindi ko pa naririnig. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang gabi ay papalalim sa isang kwento na higit pa sa aking inaasahan. Ang mga pangyayaring ito ay magdadala sa amin sa isang landas na puno ng panganib at hiwaga, isang kwento na hindi ko alam kung paano matatapos. At habang ang apoy ng aming kampo ay naglalagablab sa dilim, alam kong ang aming gabi sa Tabang Ilaya ay papalapit sa isang napakalaking pagbabago na magpapatigil sa aming mga puso at mundo. Ang gabi sa Tabang Ilaya ay naging isang eksenang puno ng matinding tensyon, isang laro sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan na tila walang katapusan. Habang hawak ni June ang maliit na kahon, naramdaman ko ang bigat ng mga mata nila ni Max na tila ba nagsusubaybay sa bawat galaw ko. Ang katahimikan sa paligid ay nakakabingi at ang lamig ng hangin ay tila nagpapalakas ng bawat pintig ng puso ko. Alam kong may mga lihim na kailangang ilantad, ngunit takot akong harapin ang mga ito. Anong laman ng kahon na yan, June? Tanong ko ng mahinahon, pilit kinokontrol ang aking tinig. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon, at doon ko nakita ang isang lumang sulat na bahagyang basa at may mga mansa ng putik. Ang sulat ay may mga sulat kamay na mahirap basahin, pero halata ang emosyon na nakapaloob dito, isang lihim na pag-amin, isang pagtatapat na matagal nang tinatago. Habang binabasa ni June ang sulat ng malakas, naramdaman ko ang bigat ng mga salita. Isang lihim na pagmamahal, isang pagtataksil na matagal nang inililihim ng isang tao sa aming paligid. Ang mga pangalan na nakasulat ay pamilyar, isang pangalan na hindi ko inakala na may kinalaman sa aming gabi. Nang matapos basahin ni June ang sulat, tumigil siya sandali at tumingin sa amin na may halong sakit at pagkadismaya. Hindi ito ang inaasahan ko sa gabing ito, sabi niya. Ang gabi ay naging isang eksena ng emosyon, ng pagkabigo, ng pagtataksil, at ng mga lihim na bumabalot sa aming mga puso. Naramdaman ko ang mga luha na unti-unting pumapatak sa aking pisngi, hindi dahil sa lungkot lamang, kundi dahil sa bigat ng mga pangyayaring naganap. Si Max ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at panghihinayang. Alam kong may mga bagay na kailangang harapin, ngunit ang mga ito ay hindi magiging madali. Ang gabing iyon ay naging isang labanan ng damdamin at katotohanan, isang pagsubok na susubukin ang tibay ng aming relasyon at pagkakaibigan. Ang mga lihim na ito ay hindi na maaaring itago pa, at ang mga desisyon na kailangang gawin ay magbabago sa aming buhay magpakailanman. Habang ang mga alon ng ilog ay patuloy na humahampas sa pampang, alam kong ang aming gabi sa Tabang Ilaya ay umaabot na sa pinakamataas na punto ng tensyon, isang sandali na magpapasya ng aming kapalaran. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa Tabang Ilaya, isang gabi na nag-umpisa sa payapang pangingisda, ngunit nauwi sa isang trahedya ng mga lihim at pagtataksil.
Habang nakaupo kami sa paligid ng nag-aalab na apoy, ang mga salita mula sa sulat ay bumabalot sa aming isipan. Ang bawat linya ay tila nagbukas ng pinto sa isang madilim na nakaraan na matagal nang itinago. Hindi ko maintindihan kung paano ang isang simpleng gabi ng pangingisda ay naging simula ng pagbagsak ng lahat ng aking pinaniniwalaan. Si June ay nakatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng halong sakit at pagkabigo. Si Max naman ay tahimik, tila ba nagdurusa sa bigat ng kanyang mga tinatago. Ako'y nalilito, naguguluhan at natatakot sa mga susunod na hakbang. "Nasaan ka, Marikit?" tanong ni June nang may pag-aalinlangan. Hindi ko masagot agad. Ang aking puso ay kumakabog, ang isip ko ay puno ng mga katanungan, paano kami makakabangon mula dito? Paano ko haharapin ang mga sugat na dulot ng mga lihim na ito? At higit sa lahat, paano ko maibabalik ang tiwala ni June? Ngunit bago pa man makapagsalita ako, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking bala. Ang ilog ay kumikislap sa liwanag ng buwan, at sa dilim ng gabi, may isang anino ang lumapit sa amin, isang taong hindi namin inaasahan. Siya ay may dalang lihim na maaaring magpabagsak sa amin ng tuluyan. Ang kanyang mga mata ay may ningning ng pagtataksil, at ang kanyang mga labi ay nakangiti ng mapanlinlang. Hindi pa tapos ang gabing ito, bulong niya sa amin, "Marikit, June, Max, handa na ba kayo sa katotohanan?" Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na kumidlat sa madilim na kalangitan. Ang gabi sa Tabang Ilaya ay nagkaroon ng bagong yugto, isang yugto na puno ng misteryo, panganib at mga lihim na kailangang harapin. At habang ang apoy ay unti-unting nawawala, ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at pagbawi, isang kwento na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Sino ba ang aninong ito, at ano ang dalang lihim na magwawasak sa aming mundo? Hindi pa tapos ang gabi sa Tabang Ilaya, at ang aming kwento ay patuloy na maglalakbay sa dilim ng mga lihim at katotohanan.